according to your word. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige, salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon. Mga kapatid sa ating buhay. Praise God. Praise God. Dahil walang katulungan. Walang katulungan ng lahat. Kung ang salita ng Panginoon ay hindi magaganap, mga kapatid. Amen. Pero nandito tayo dahil isang tiyak. Tayo'y mananampalataya. Mamati tayo mamagsak. Ang salita ng Diyos ay totoo, tunay at mangyayari, mga kapatid. Praise the Lord. Ang salita ng Diyos ay magpapalang, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sa mga mananampalataya, ang salita ng Diyos, hallelujah, ay magpapala sa ating buhay. Sabi sa Amen. Praise God, praise God, praise God. Praise God. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, ang tao ay kailangan mabubuhay sa pagkain. Amen. Hindi sa mga salita ng Panginoon Diyos. Kaya, mga kapatid, salamat kung mayroong salita ng Diyos, mga kapatid. Yan ang pinagmumulan ng buhay. Amen. Praise God. Purihin ng Panginoon, pagbati sa ating lahat. Sa visitor, pagkakalap po sa ating lahat. Sister Zane, Sister Leslie, Elena, and Miss Lee. Salamat sa Panginoon. Sabi ni Brother Rolly kanina sa Sunday School, mga iba-ibang tribo. Kaya mga katribo yata ni Brother Rolly yung mga kapatid. Praise God. Salamat sa Panginoon. Welcome. Welcome dito sa mga Panginoon. Mahal kayo ng Diyos. Kasi kami yung kasama namin kayo ng Panginoon sa ating biyaya. Palakpakan pa natin yung sa buwan Panginoon. Praise God! Praise God! So ngayong araw ay pag-usapan natin sa pinakamahalang part ng tao na hindi natin napapansin. May mga bagay sa buhay natin na akala natin na hindi lang sa paligid ang kailangan natin, mga kapatid. Ngunit ating ibang pangalan, ating ituturo sa umaga ito, May 25, na ating bigyan ng papakalaga ng isang bagay, mga kapatid, na hindi natin napapansin. Amen. Kaya sa araw na ito, ang pagmumulan ng ating talakayin ay nandito sa Book of John. Okay, in the Book of John, chapter number 14. Praise God. Let's open our Bibles. In the Book of John, chapter 14. Praise God. So, makinig po tayo lahat. Sa ating mga bisita, hindi po aksidente ang ating pagpunta dito. May plano ang Diyos sa atin. At kailangan natin mag-discover yun dahil kung hindi, plano lang natin yung masusunod. Pero salamat sa Diyos. Mayroong magandang plano ang Panginoon ng mga kapatid. So we say, thank you, Jesus. Amen. John chapter 14. Let me read in verse 1. At ito isang singing verse of the scripture. Basahin ko sa Tagalog, mga kapatid. Okay? Ganito ang pagkabasa ng salita ng Diyos ngayong May 25, 2025. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi, huwag mamulmihan ang iyong puso. Huwag tayo
at maglulumihanan, mga kapatid. Magsisampalataya kayo sa Diyos, sabi ng Panginoong Jesus, magsisampalataya na magtayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Gusto nyo makita ito, mga kapatid? Sa isang mansyon, sa bahay ng tatay, mga kapatid, hindi lang pala mansyon, sa isang tahanan, sa loob niya maraming mansyon. Ay, klaseng bahay ito, mga kapatid. Mga kapatid, dapat makikita ito. Sa loob ng bahay, maraming mansyon. Praise God. Kung di kayo, sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng taong kalalagyan. Ang sabi ng Panginoon sa English, I would have told you I go to prepare a place for you. Narinig ko kayo, mga kapatid. Sa verse 3 at kung ako'y umaroon at kayo'y may maghanda ng kalalagyan, ay muling parinito. Parinito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay bumuon. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano na malaman namin ang daan? At sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan. I would like to give you emphasis, mga kapatid, sa sinabi ng Panginoon sa verse 2, I would have told you I go to prepare a place for you. Amen. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Sabi ng Panginoon, babalik siya, mga kapatid, and receive you unto myself, that where I am, there lead me in also. Pray ng Panginoon Diyos, mga kapatid, alala tayo tumulog sa Panginoon. Analangin tayo pananalian. Alala, purihin ka, Panginoon Diyos, sa mali ng dakilang pangalan mo sa araw na ito. Tinataas ka namin ang iisa ang Panginoon sa lahat ng mga banal. Muli, Panginoon Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay tutulog, Panginoon, sa iyo. At muli makaparinig ng pagtuturo mo, Panginoon, ay dalangin namin, O Diyos, ang bawat sisimlan ay iyong pakalinisin, Panginoon, upang manahan ang iyong banal na salita sa aming mga buhay, Panginoon. I pray for the power of the Word of God today, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Maghari ka sa buhay ng bawat isang Panginoon. Ang salita mo, Panginoon Diyos, ay nangyayari sa pagtuturo. We pray also for your Spirit, Lord God, to move freely in the name of Jesus. The people will freely serve you, and your people will do more, Lord God, for your glory. Pagpalain mo bawat pakinig, pagpalain mo bawat buhay, pagpalain mo bawat isa, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalain mo ang mga anak, pagpalain mo ang mga bisita, pagpalain mo ang gawain, pagpalain mo ang paglilingkod, pagpalain mo ang pag-aaral, Panginoon, at uli kami pinagpala sa araw na ito, Panginoon Diyos. We praise you, Lord. We magnify you, Lord God. Hallelujah. Maghangin ka, Panginoon Diyos. Hallelujah. Maghangin ka, pumigil ka sa kalimutan. Kaya sa katakilang pangalan, we claim all these things, Father. In your name we pray. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. So we say amen. Say natin in Jesus' name. Say natin in the name of Jesus.
Amen. Praise God. Hallelujah. I think, hallelujah, alam ko na gusto natin ang salita ng Panginoon. Amen. Sino man gusto ng salita ng Panginoon, mga kapatid? I would like to say that I believe you will love the message today, mga kapatid. Amen. Ang pamagandang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay nagsasabi, there is a prepared heaven for you. Meron ka mapapagod dito, mga kapatid. Meron ka mga nahihirapan. Makinig ka. Hallelujah. Mayroon naman ng langit. Hallelujah. Para sa iyo. Praise God. Hallelujah. Naiintindihan niyo ba? Sabi ko, may nakahandang langit para sa iyo. Praise God. Praise the name of the Lord, mga kapatid. Ngayon ako, pagpapalayan tayo lahat ng Panginoon. Praise God. There is a prepared heaven for you, mga kapatid. Masarap, mga kapatid, sa puso. Praise God. On creation, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, lahat ng nilikha ng Panginoon sa kanyang Biblia ay tawag mabuti. Okay? So lahat ng nilikha ng Panginoon ay tawag mabuti. Naiintindihan niyo yung sinasabi ng mga kapatid? Kasama tayo doon, mga kapatid, na lahat ng nilikha ng Panginoon ay mabuti. Sabi yung kasama ang tao doon. Hallelujah. Sino nagpapasalamat nilikha tayo ng Diyos? Na mabuti, mga kapatid. Amen. Every creation of God is good sa akin ng Biblia. Kaya kung gusto mo ikaw na ako sa inyo ito, hallelujah, na ang Panginoon, kung nilikha niya ang lahat ng bagay, ito ang napakalingman. Hinanda ng Diyos ang pangangailangan ng tao bago niya nilikha ang tao, mga kapatid. Lahat ng bagay ay hinanda mo na ng Panginoon bago niya nilikha ang tao. Ganyan kabuti ang Diyos, mga kapatid. Okay, naunawaan na natin na kanyang sinecure muna ang paglalagyan ng tao bago niya ilagay ang tao, mga kapatid. Kaya ngayon, salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. Nandiyan na sa paligid natin ang lahat ng pangangailangan. Ganyan kabuti ang Diyos, mga kapatid. At kung hindi mo man makita sa paligid mo, may kamay ang Diyos mula sa langit na kaya nang iabot sa atin ang ating pangangailangan. Shall we say name in Jesus? Kaya kailangan tayong magpasalamat. Meron tayong Diyos, mga kapatid, na pinaglilingkuran na hinahanda niya muna ang ating kinalalagyan bago niya tayo talhin sa isang lugar, mga kapatid. Bago tayo lumabas, lahat ng pangailangan natin, mga kapatid, ay binigay na hinanda na ng Panginoon.
Hallelujah. Sana maintindihan mo kung gano'n na tayo kamahal, mga kapatid, na bago niya nilagay yung tao sa mundong ito, nandun muna kanyang silungan, nandun muna ang mga tamuhan, nandun muna ang magandang mga paligid, nandun muna ang mga pagkain, nandun muna lahat mga kapatid ang pangkailangan. Kaya ang Diyos natin ay karapat-dapat kilalanin sa kanyang kabutihan, mga kapatid, dahil tunay lang mabuti ang Diyos. Sabi natin na mabuti ang Diyos. Sabi natin na mabuti ang Diyos. Ito na tayo na imbang tiyapo. Ang sabay na imbang puno, ipagsisilbihan tayo na ang pagkakailangan tiyapo. Praise God. Malakas na palampak sa Panginoon, mga kapatid. Praise God! Praise God! Sabi mo sa katabi mo, ganyan nakapalan. May Diyos tayo. Ha? May Diyos tayo na hinahanda niya ng mga bagay. Bago pa tayo pumunta. Sana maintindihan niyo yung mga kapatid. Bago ka pang nakarating, ay nakahanda na mga kapatid. Alam mo siya yung si Christian. Ngunit sa pamamagitan ng pag-aaral ng mensahe nito, gusto kong maunawaan nito. Hindi lang po siya mabuti na hinanda niya yung mga bagay-bagay para sa pangangailangan natin. Tandaan nyo ito, mga kapatid. Mayroong dalawang importanteng bagay na kailangan maunawaan ng bawat isa. Lalong-lalo na kung ikaw ay mananampalataya. Amen. Itong dalawang bagay na ito, mga kapatid, na ginawa ng Panginoon. Number one is patungkol ito sa paghahanda ng Panginoon na higit sa mga tao. Salamat kung ang Diyos ay ang ganda ng ating mundong gagalawan. Kukuhanan ng pagkain. Salamat. Salamat. Pero kung hindi ka nakaligtas ka. Haan na nga may salamat dito. Anong aming bunga? Anong aming ugot? Hayop na hindi nakakaligtas yun. Hindi nakakaligtas yun. Kaya, mayroong dapat natin maintindihan na mahalaga ang ginawa ng Panginoon na ito dapat yung ating kilalanin. Salamat ka kung naghanda ng Panginoon sa mga bagay nito. Pero, itong dalawang ito ay dapat maunawaan natin dahil higit pa ito sa pagkain. Higit pa ito sa tirahan na hinanda ng Panginoon. Higit pa ito. Kaya ang problema sa tao, nasatisfy sila. Ayan. Ikapanunod ng gano'n ay mamahangan naman ito na niya ang Kristo in Matthew chapter 6. Mga bagay na nandito sa sanglibutan. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid. Yan ang sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If every man love the world, the love of the Father is not in him. Salamat sa nilikha ng Diyos sa sanglibutan, mga kapatid. Parating salamat sa Panginoon. Pero minsan, yun na yung kinikilala ng tao na kasagutan sa buhay nila. Ay doon ang nakasentro, mga kapatid. Hallelujah. Ang buhay nila. Kaya gusto ko ipaunawa sa inyo na may higit pa na ginawa ang Diyos para sa tao na katulad ko at katulad ko. Number one, tandaan niyo yung paghahanda niya, mga kapatid, sa tao nung siya ay dumating. At pangalawa, nung siya ay umalis. Tandaan niyo, napakalaga
Dumating ang Panginoon, number one, Jesus came. Ang paghahandang niyan, mga kapatid, ay sa kapatawaran ng kasalanan. Ay lahat ng mga kasalanan, mga kapatid, dapat tayo magpasalamat sa pagdating ng Panginoon Jesucristo. Amen. Dahil sinabi ng Biblia, Matthew 1:21, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So ang paghahanda na yan, mga kapatid, hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, huwag tayo masyadong umikot sa mga bahay na salamat sa mga pantay, salamat sa mga gamit, salamat sa meron tayo. Pero maraming salamat sa pagdating ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Para sa pagpapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Hallelujah. Sino mga pinatawag ng Diyos dito, mga kapatid? Amen. Kung meron unang-unang nagpapasalamat sa Panginoon, ay yung mga tao pinatawag ng Diyos. Amen. Walang magagawa yung pagkain, walang magagawa yung mga gamit, walang magagawa yung mga bagay-bagay kung nandyan pa rin ang kasalanan sa buhay mo. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, dumating siya para alisin ang maraming na kasalanan ng sanlibutan. Ito'y buhay ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! 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 Yan ang ating titignan. Pero kahit may pinag-aralan na, kahit gano'n ka kagaling, kahit anong meron ka, kung yan kasalanan ay nagdadag ka rin sa buhay mo, kumawa ka. Pero naiintindihan niya ng Panginoon, mga kapatid. Kaya tumawag siya, hallelujah, para tulungan tayo mga makasalanan, hallelujah, na ang bawat makasalanan ay tatanggap ng kapatawaran sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Hallelujah. 1 Timothy chapter 1, verse 15. This is a true saying, sabi ni Paul sa kanyang apprentice na si Timothy. And everyone should believe. Paniwalaan tao ito, mga kapatid. Christ Jesus came into the world to save sinners. Okay, mamimigla, mga kapatid. Ang pinuntahan ng Panginoon dito ay mga makasalanan. So, we say, thank you, Jesus. Ang tao ay makasalanan, mga kapatid. Amen. Kaya mapalad ka, hallelujah. Dumating ang Panginoon para sa iyo, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Pagiging ang Panginoon. Ay sabi ni Paul, mga kapatid, pakinggan niyo sa akin. Jesus Christ came to the world to save sinners. Tingnan niyo. Tingnan niyo. And sabi niya, and I was the worst of them all. Grabe, mga kapatid. Siya daw yung pinaka worst, malala. Amen. Dahil hindi lang siya marunong gumawa ng kasalanan, pagsisinungaling at kung ano-ano pa. Ito kaya siya naging worst ng mga kasalanan na ano, diba? Iniresecute niya, ginulo niya ang church ng Panginoon. Amen. Kaya siya naging malala ng mga kasalanan. Kaya maganda maging makasalanan. Alam mo, isa maging malala. Pero alam ninyo, makapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. At dahil gano'n siya kalalaan, mga kapatid, mas makapangyarihan ang tulong ng Panginoon upang sa ipakawain ang tulong. Akalain yan, sabi nga ng ligtas ng Panginoon ng mga makasalanan, ako yung pinakamalala sa lahat, sabi nga. Pero ang Diyos ay mabuti. Pinatawad siya at hindi lang sa pinatawad, huwag ang nabibigyan. Ginawa siya ng apostol.
Lahat ay nagkasala mga kapatid. Wala ang isang matuwid, sabi ng Biblia, sapagkat tayo hindi nag-aabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi tayo nag-aabot mga kapatid. Kaya ginawa ng Panginoon, alam na hindi tayo nag-aabot. Kaya ginawa niya sa iyo bumaba mga kapatid. Upang abutin tayo sa ating kalagayan. Huwag mong kalimutan, dumating ang Panginoon para sa iyo. Praise God! Hindi natin siya naabot. Kaya ang ginawa niya, siya na yung bumaba. O kaibigan ng Diyos! Purihin ang Panginoon! Ang sandali! Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Kaya tayo nagsasaya. Kaya tayo naglilingkod. Alam natin sa kabila ng ating mga kasalanan, dumating pa rin ang Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah! Ang pagdating niya ay isang paghahanda para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Isa na ang buhay natin na saglit tayo walang Panginoon mga kapatid na bumuhay sa kasalanan. Pero salamat sa Diyos. Sabi ko, salamat sa Diyos mga kapatid. Bumaba ang Panginoon para sa amin. Amen. Kaya huwag natin sayangin ang pagkakataon na yan. Hallelujah, wala tayong dapat na mahinarap sa Panginoon. Wala tayong ipagmamalaki mga kapatid sa harap ng Panginoon. Pero dahil sa kanyang pag-ibig at kabutihan mga kapatid, tinulungan pa rin tayo ng Panginoon at pinahalagahan, hallelujah, sa buhay na ito. Hallelujah, hinahanda tayo ng Diyos mga kapatid sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga pagtutulong ng mga may tuturuan natin yung mga bisita natin mga kapatid. Ang mga ngalan ng mga alagad mga kapatid, kung umalis na ang Panginoon Jesucristo, bumalik na sa trono mga kapatid. Sa Acts 2:38 mga kapatid, ang sabi nga dito, then Peter said unto them, repent, magsisi kayo, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang pagdating ng Panginoon ay paghahanda. Hallelujah. Dinrin ang mga alagad at yan ang mga tinulong ng alagad mga kapatid. Na inawa ang pagkapit ng ating lahat. Hallelujah. Na tayo'y magsisi at tayo'y mabautismohan lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Para saan? Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. And I'm glad I am baptized in the name of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. Anybody here who is proud to be baptized in the name of Jesus? Purihin ang Panginoon dahil sa bautismo sa pangalan ni Jesus ay kapatawaran sa kasalanan. Praise God! Hallelujah! Kaya salamat sa Diyos! Dumating ang Panginoon mga kapatid para tulungan tayo may handa. Hallelujah! At ito yung tanda natin isa ayon sa ating teksto. Dumating siya. Pero umalis din siya ng mga Jesus left. Umalis din. Magandang balita yung pagdating ng Panginoon. Parang masang balita yung pag-alis. Hindi ko lang mag-conclude ba? Makinig ka muna. Let me qualify mga kapatid. Sabi mo sa talagang makinig ka lang muna. Makinig ka lang muna kasi. Makinig ka lang muna kasi. Tandaan niyo ito. Napakahalaga ng pagdating ng Panginoon. At mahalaga din ang pag-alis kayo ng kapatid.
Amen. Dahil yung sabi ni Pedro, mga kapatid, naalala ninyo, nung sinabi ng Panginoon, ako ay magkakaroon ng isa dito. Sana wala na dito, mga kapatid. Sabi ko, sana wala na. Wala na magkakaroon dito, mga kapatid. Sa ibang paniniwala, mga kapatid. Ano pala tayo? Year of the snake. Mga Chinese katawan ng year of the snake. Ano talagang tiulan? Ang pangit sa ulan kasi, ang ulan, paano yun? Malamulo, tumutok lang. Amen. Sana wala na dito, mga kapatid. Wala na tuloy ako. Sana tayo, mga kapatid. Sa? Year of the snake. Kaya ano rin, tapos na yung mga kapatid. Wala na sana. Wala na sana. Tutuklaw dito, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Napakahalaga ng pagdating niya. Huwag natin kalimutan niya. Pero itong pag-alis niya, mga kapatid, nung sinabi ng ni Lord, sabi niya, okay, sabi mo sana tayo doon sa araw, sinabi ni Lord, isa dito ang magdadalo sa akin. Mamatay ko sa sarili. Ilibili. Buusin, buulihin. Anong sabi ni Pedro, mga kapatid? Anong sabi ni Pedro? Lord, mga kapatid, hindi mangyayari lahat. Marami na akong narinig na ganyan, mga kapatid. Sinabihan ako na, Pastor, hindi ako mawawala. Dami na akong narinig na ganyan. Tapos nung nag-ahas siya, mga kapatid, bumalik sa kanya. Kaya nilulungan ko sila, siguro, mahal din ako ngayon. Labnak siguro, niya, wala. Wala talaga. 101%. Ipalagayan ka ng nato. Namawan na. Basta ni Pedro, Panginoon! Hindi mangyayari sa kanya. Ha? Ruby, okay ka lang? Sabi niya, hindi mangyayari sa iyo, Panginoon. Mga ganyan talagang tao, mga kapatid. Wala kayo wala! Kung maganyan mga tao, malalaman na pag may problema, mga kapatid. Amen. Dahil yung nangyari, nahuli ang Panginoon, pinagdadalo niya rin ang Panginoon sa Kristo naman. Ang point ko, ayaw ni Pedro na mawala ng Panginoon. Naalala niyo na nagpakain ng Panginoon ng libo-libong mga tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Yung mga tao, sabi niya, huwag na tayo maalis. Ayun, nagsisialisan na kami. Kayo aalis. Dito lang tayo. At gagawin natin hari ito. Kaya siyempre nakita nila ang Panginoon nagpapagaling. Ang Panginoon nagpapakain. Okay na ito. Kasama natin siya natin. Pero ang Panginoon ay umalis na natin. Amen. Kailangan umalis ng Panginoon. Pedro, hindi pwedeng hindi aalis ng Panginoon. Mga kapatid, makinig kayo. Hindi pwedeng hindi aalis ng Panginoon. Mahalaga ang pag-alis ng Panginoon, mga kapatid. Hindi siya umalis para iwanan ang mga makasalanan na hindi. Binigay ka na yung sarili niya sa krus, mga kapatid. Dahil kawawa yung tao pag bumating lang ang Panginoon na umalis ka sa kanya. Pero bago siya umalis, mga kapatid,
Binigay na niya ang sarili niya sa krus. Tumalag na yung dugo na kung saan niya ang magpapatawad sa ating mga kasalanan. Kung tayo wala ng palataya at naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, makakamtan natin yan. So ano ang mahalaga? Bakit kailangan umalis ng Panginoon? Amen. Anong mahalagang part doon, mga kapatid? Iniwan ka ng Panginoon. Anong maganda doon? Diba sabi ko sa Biblia kanina, ayaw nila siyang aalis. Ayaw nila siyang aalis. Dahil nga alam nyo na lahat sa kanya eh. Wala kang takot pag nagpasalit ka, pag galingan ka eh. Pag nagutom ka na, mapapayang ka eh. Kung may bagyo, ayaw kang sawayin. Ayaw na nila umalis ang Panginoon. Pero mga kapatid, kailangan na umalis. Tandaan niyo yan. Anong mayroon doon, Pastor? Sabi sa teksto natin, sabi ni, my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place. So hindi pala pwedeng manatili siya. Amen. Hayaan natin siya umalis. Hindi siya umalis tayo, ayaw na niya. Hindi siya umalis tayo, ayaw na niya makasama. Dumating na siya, para mapatawad tayo, mga kapatid. Hayaan niya kung umalis tayo sa verse 3. If I go, ako ay aalis. I go and prepare a place for you. Hindi siya aalis para kalimutan ka. Hindi siya aalis para iwalang bahala ka. Ako ay kaya siya umalis. Ikaw ang naman ang isipan niya. Gawin ang kanyang pag-alis. Ay naghahanap siya ng lugar na papupuntahan mo. Hallelujah! In the name of Jesus, hallelujah! Maunawalan na naman ang salita ng Panginoon, hallelujah! Ang Panginoon ay naghahanda ng lugar para sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Ang masama pag umalis na tayo nakalimutan. Pero sabi niya, I will go. Ikaw pa rin ang laman ng salita. I will go. And I will prepare a place for you. Pero tingnan niyo, Pastor, ganun ba kahalaga? Oo, mahalaga talaga sa niya. And when I go and prepare a place for you, sabi niyo, nasa isipan namin niya tayo sa niya, I will come again and receive you to myself. Ay, pala nasa isipan ng Diyos na kapatid. But where I am, there you may be also. So hindi siya umalis para kalimutan ka. Umalis siya dahil ikaw pa rin nasa isipan niya. Ang bahala sa lugar. Alam mo kung bakit na ikaw pa rin nasa isipan niya. Papalik siya. Kukunin ka niya. Kung nasaan siya. Doon na tayo natin. Panahihin ang pangalan ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Yung pangalan ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Hallelujah to God. Kaya kailangan tayo magsaya, mga kapatid. Akalain mo yan, nung ikaw ay makasalanan, naisip ka ng Panginoon, number 1, dumating siya, mga kapatid. At kung tayo naglingkod at napatawag ng bautismo at sa pangalan ng Jesus, siya ay aalis. Nasa isipan pa rin tayo ng Panginoon. Bakit? Ang iniisip niya, kailangan yung mga pinatawag mo. Meron silang nalalagyan na lugar, hallelujah. At kapag may handa ko na yung lugar, siya pa rin yung nasa isipan ko. Papalitan mo siya. Kaya gusto ko, kung saan ako nang doon din siya mamamalaki.
natin sa Panginoon, sigurado ang ating buhay na mayroon ng Diyos na nagpapatawad, mayroon ng Diyos na nagtahanda, at mayroon Panginoon na babalik sa atin. Pupurihin natin sa Panginoon ang dakilang Diyos, mga kapatid. Sabi ko, pupurihin natin sa Panginoon ang dakilang Diyos. Hallelujah! Pagpupuri! Hallelujah! Naiintindihan mo na dumating para sa iyo at mayroon babalik para sa iyo. Hallelujah! Na kailangan tayo magsaya, mga kapatid. Hindi tayo pinabayaan. Hindi tayo pinabayaan ng mga malalaman. Kailangan tayo mamati magsaya. Praise God! Magsasaya tayo! Mabuti ang Diyos! Mabuti ang Diyos! Mabuti ang Diyos! Sabihin mo sa kapatid mo, mabuti ang Diyos sa atin! Sabihin mo sa kapatid mo, mabuti ang Diyos sa iyo! Mabuti ang Diyos sa lahat! Mabuti ang Diyos sa lahat! Purihin ang pangalan ng Panginoon Jesucristo! Diba? Minsan, naiilang tayo eh. Pag iniimbitahan tayo, iniimbitahan tayo nila. Halika, punta tayo doon. Ang iniisip mo, anong lugar ko doon? Ano kaya yung itsura namin doon? Yung iniintindi natin, mga kapatid. Ano kaya yung kalalagyan natin doon? Hallelujah, tulungan tayo ng Panginoon. Ito, inanda ng Panginoon, ay maluwalhating lugar, mga kapatid. Lugar na walang kapangyarihan ng kaaway. Lugar, mga kapatid, na walang kapangyarihan ng kasalanan. Lugar na walang karamdaman. Lugar na walang kalungkutan. Lugar, mga kapatid, na maharap-harapan ng makikita ng Diyos. O anong klaseng lugar na kailangan, hallelujah, kung alam mo may lugar kang pupuntahan, lagi tayo sa magba at magpuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Praise God. Sa mundong ito, may mga masamang espiritu. Sa mundong ito, may karamdaman, may kapahamakan, may kaguluhan. Ay kahit saan ka pumunta dito, mga kapatid, nandoon yan. Pero salamat sa Diyos, naisip tayo ng Panginoon. There is a prepared heaven for you, brother. There is a prepared heaven for you, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ang sabi mo, kung tayo mag-ibon ng kayamanan sa atin, ay maglingkod ka ng maayos sa akin sa katabi mo. Sabihin mo, iksok sa katabi mo. Lingkod ka ng maayos, sabi mo. Amen. Dahil sabi ng Panginoon sa mundong ito, may mga magnanakaw ng iyong kayamanan. Kung hindi man, pag tinatong yan, masisira yan na kalawangin sa ating Panginoon. Masisira yan. Pero sabi ng Panginoon doon, magdoon tayo maglagay ng kayamanan namin sa langit. Amen. Wala doon, mga kapatid, magnanakaw. Walang sisira doon. Kaya kailangan tayo, mga kapatid, patuloy. Hindi man pakayaman dito sa mundo dito, dapat doon tayo, mga kapatid, sa buhay na walang kagandahan. Hallelujah! Dito, hindi tayo ang mga kailangan. Sinubig na lang, ibigay na yung 200 kayo, ibigyan na ka ng Diyos ng buhay na 390. Ibigay mo na kayo Rubik ng 300. O Rubik ka, natin ka. Nalungkot pa rin siya, mga kapatid. Sa'yo na yun. Okay na ako sa 90, 95. Pwede na ako doon. Amen. Dahil dito sa mundong ito, mga kapatid, andyan
sisiraan ka na ito. Amen. Aapasahan ka. Amen. Amen. Matapos mong turuan, matapos mong pangaralan, matapos mong inulit, galit pa sila. Iiwanan ka na ang sisiraan. Tulungan tayo ng Diyos. Ayaw ko mabuhay dito sa mundo na nakabuhay. Gusto ko doon sa langit, mga kapatid, kasama ng Panginoon. Hallelujah. Salamat na hinanda ang Panginoon ang lugar. Hallelujah. Para sa kanyang mga anak, ang mga anak ng Diyos, kaya ang tayo magsaya. Hallelujah. Lagi namin pinapasalamatan ng mga magiging sa mundo. Pasalamatan namin yung pangwalang hanggan. Yung mga kaya, pinintay ka kasama nga ng mga bisita. Kaya ngayon, may intindihan na rin yun. Diba? Kilala na siya kilala na ulit dati. Kilala niyo ba yan dati? Sila na ulit. Ngayon, kilala na siya ngayon. Malo. Hindi na yan napakita mo. O ganun pa rin. Hindi na, no? Ngayon ninyo maiintindihan. Kung titignan niyo yung buhay ng mag-asawa na yan, kapatid, na hindi niyo maunawaan. Maunawaan naman natin na meron tayong mga ginagawa ngayon na may kadahilanan. At ngayon nyo rin maunawaan, mga kapatid, na meron tayong hindi na dapat gawin. Rubik. Kailangan maunawaan mo dahil sa langit ang itigay. Kailangan we don't do certain things. Hindi lahat pwede doon sa langit, mga kapatid. That's why we need to learn why and know why we don't do certain things sa mundong ito. Because heaven doesn't welcome everything, mga kapatid. May mga bagay sa buhay na nakita nyo. Yan, mas kilala nyo sila tuloy kaysa ako eh. Kahit sabihin ko noon, na dati ang ating, dati ako nagbuto lang ng siya noon, hindi naman talaga ako kilala eh. Mga kapatid, sila kilala nyo. So ngayon, nakita nyo yung buhay nila. Excuse me lang ako, tuloy at gamitin ko ang buhay ng tribu ni Abigail. Tulungan tayo ng Panginoon. Na noon may ginagawa sila. Na ngayon hindi na nila ginagawa dahil yung mga bagay na nila hindi pwedeng makapasok sa langit. Amen. Amen. Inalaya ng Diyos tayo. Inalaya sa kasalanan. Inalaya tayo sa mga mundong gawain na kapatid. Hallelujah. Inalaya na tayo mga kapatid dahil may mga bagay na hindi pwedeng makapasok sa langit. Hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos. Mga kapatid. At ngayon, maunawaan din ninyo ngayon sa buhay niya na meron siya mga hindi ginagawa noon na ngayon ay ginagawa na niya. Kung ang tao ay papasok sa langit, mga kapatid, meron na siya mga dapat na hindi na gagawin na dati niya ginagawa. Kung ang tao ay papasok sa langit, meron na dapat siya gagawin na dati niya hindi ginagawa. Noong ang tao, mga kapatid, hindi pa makapasok sa langit dahil nabubuhay sa kasalanan, nabubuhay sa kalibutan, nabubuhay sa sariling kagustuhan. Hindi yan makapasok sa langit, pero kahit gusto niya makapasok sa langit, tinanggap niya ang Panginoon at hindi niya kailangan gawin yung muli, mga kapatid. At kailangan niya gawin ngayon ang panibagong buhay na ang Diyos, mga kapatid, ay tunay na nagtabago ng buhay. Yung hindi ka nananangin noon, ngayon ay nananangin na. Kung hindi mo mahawak ng Biblia noon, ngayon hindi ka mahawak,
Hallelujah. Sabi ito, ang presensya ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Challenge siya sa matagal na mga kapatid. Bisita natin ang umiiyak. Dapat tayo lalo, mas nauunawaan natin kung gaano kabuti ang Diyos na kapatid sa atin. God bless you. Si Brother Rolly, umigil na yan sa pagkikipagbuksingan doon. Umigil na yan sa pagkikipagtulungan. Umigil na sa barkada at bisyo. Ngayon, dahil dumating ang Panginoon sa buhay niya, hallelujah, napakahalaga ng pagbisita ng Panginoon sa buhay ng tao. Hindi pwede walang nangyayari sa buhay ng tao. Kung ang Panginoon Kristo talaga yung nasa puso, imposible. Imposible. Kaya lahat ng relihiyon ang magsasabi, lahat ng relihiyon, nandito sa amin ang Diyos. Kaya hindi namin yung relihiyon, ang tayo mo na dito lang tayo. Ito hindi na lang makita na kapsal na kayo, may tugod ni Bartolome, mabalit, hindi ka kayo kailangan. Hindi kayo kita, hindi nagnawag ni Bartolome, sincere. Ha? Mga kapatid, hallelujah, salamat sa Diyos. Hallelujah. Alam niyo yung buhay niya po. Masisa ka na Bartolome. Hindi naman kami kilala. Pagkagamitin namin yung buwan namin. Ang daling na lamang ang tunay na relihiyon. Kaya lahat ng relihiyon sasabihin ko, magsasabi na sa kanilang Diyos. Ikitipod to. Na lahat ang pakakitaan ng relihiyon. Kaya nagbigay na ng Diyos. Lord, di ka nagmahal na yung tibyan. Imposible at upside. Imposible na dating ka niya ang Diyos ng nagbalang libyan mo. Imposible. Imposible. Ang bali na ang bali. Tama, ano na makita ka minuman. Kahit magmura, hindi na nagmumura. Dati, umubuksingin na nagitaanak na, mga na yan. Natawanan. Tawanan. Amen. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Dati, makikita niyo yan sa tulungan. Dati, makikita niyo yan sa barkadahan. Pero ngayon, alam niyo kung saan sa lagi. Lagi yan dito, kaya pastor niya, mga kapatid. Dahil dinalo siya ng Panginoon. Lagi yan dito. Hindi na kaya nanginginom namin mga kape. Walang pulutan. Di ba, masaya na magkaroon. Yung mga asawa kayo, alam nyo, laki ng tipid sa mga nagkaroon niyo. Ang mahal ng sigarilyo ngayon. Yung nagsisigarilyo pa kami na makamura ng sigarilyo. Kaya pag bibili kami ng sigarilyo, kakaha. Ngayon, mga kapatid, pag may sinusundan ako sa cashier, ako, pwede ng sigarilyo. Ang mahal! Grabe! Pero ngayon, yung pambilisan na nagdadalo ng sigarilyo, napupunta na sa pamilya. Yung pambili niya ng alak, napupunta na sa pamilya. O salamat sa Diyos, mga kapatid. Dahil yung pagbuhat ng Diyos, purihin ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Praise God, Panginoon, praise God. Ngayon, ang mga salita na maninilig sa kanyang mga kapatid, wala nang mura, wala nang hindi maganda, o mahal na, wala nang mura, puro mahal na, nanginan. Nakakatawa yun, isipin mo, 1 minute, nakakatawa yun. Dati puro mura, ngayon mahal na. Amen. Amen. Hallelujah to God. Ngayon, hindi na kayo hihinginahan kung saan-saan. Sa church na kayo hihinginahan. Yan ang patunay ng Panginoon ay nagbabago ng buhay. Amen. Kasama natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Hindi na comics ang pinabasa yan. Biblia na, mga kapatid. Hallelujah. Hindi na kumakan sa kanyang sa libutan yan. Kung ang tayo hindi na kumakan ka para sa kapalihan ng Panginoon.
patuloy tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang buhay na pupunta sa langit mga kapatid. Ano man ang kaguluhan, sabi ng Bible, Matthew 10:22, and you will be hated of all men for my name's sake. Magagalit sa iyo ang mga tao, mga kapatid. But he that endures to the end, the same shall be saved. Pero kailangan kang manatili, mga kapatid. Amen. Kung mong sabihin, magpapatuloy na ako, pag gusto nila ako, hindi, mga kapatid. Hindi ka gugustuhin ng mga tao, sabi ng Panginoon. Ang trabaho mo kailangan manatili. Dahil ang lugar na naghihintay sa iyo ay maganda. Ang lugar na naghihintay sa iyo ay dapat inulit ng Panginoon. Matthew 24, verse 32, but he that shall endure to the end, the same shall be saved. Ang langit ay hindi basta-basta lugar. Kailangan mong manatili sa piling ng Panginoon na nalilingkod mo ang kapatid. Hihilahin ka ng tao, guguluhin ka ng tao, mga kapatid, amen. Guguluhin ka ng kaaway, pero ang trabaho mo ay manatili. Dahil mas mahalaga yung hinanda ng Panginoon. Hallelujah! Kaysa ang tawahan, hallelujah, sa buhay ng ito. Sabi ko wala nang ibang mahalaga, mga kapatid. Mahalaga kayo dyan. Kung ano ang paglingkod, hallelujah. Basta tayo, manatili tayo sa Panginoon, mga kapatid. Tayo ay naghihintay para sa atin. Praise God. Sa ating pagtatapos, gusto ko kayong maalalahanan, mga kapatid. Gusto ko kayong maalalahanan. Dahil ang langit, dito kasi wala ng mga tao pag wala na lang sa Biblia. Ang langit daw, pag namatay yung tao, lililit siya doon. Pag hindi mo alam yung Biblia, ilang beses ko lang narinig yan, mga kapatid, sa mga lalabayan at sa mga patay. Ilang beses ko lang narinig yan. Pastor, wala na si Kuya. Nandun na siya kay Lord. Sabi ko, hindi kayo mga bisita, paano ka na sigurado? Naglilingkod pa yan kay Jesus. Sa isip ko lang. Kaya sa isip ko lang. Hindi mo pwede sabihin, Pastor, wala na si nanay, si Lula ko. Iniwan na kami, nandun na siya kay Lord. Paano ka na sigurado? Amen. Hindi po makinig kayo, mga kapatid. Sa ating warning at maalala sa ating lahat. Hindi lahat doon didiretso sa langit. Pero nakakalungkot na katotohanan ko ito. Hindi lamang langit ang habang buhay na lugar. Meron ding tinatawag na impyerno, mga kapatid. Dito naman ilalagay ang mga taong hindi sumunod, hindi nanampalataya, sumusuway, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoong Diyos. Yan ang pangunguna ng masamang demonyo na yan, mga kapatid. Yan ang hihikayan ng mga tao para ilayo nila kayo, mga kapatid. Hallelujah. Dahil alam ng kaaway, hallelujah, napupunta siya sa impyerno, pero ang gusto ng kaaway, meron siyang kasama. Dahil lulukuhin na kayo, mga kapatid. Lililain kayo ng kaaway, hallelujah, upang malayo kayo sa plano ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid. Narinig natin, patuloy natin maririnig na ang Diyos ay may hinanda sa mga tao, mga kapatid. Hallelujah. Ang dapat natin ipunta. Hallelujah. Makinig yung warning ko at paalala. Dahil hindi lamang langit ang pupuntahan ng tao pag namatay. Dalawa yan, mga kapatid. Either or, heaven or hell. Amen. Ang problema kasi ng mga tao, hindi makapag-desisyon kasi parang hindi pa nila alam eh. Eh kung makikita mo lang yung pekong sigurado, ayaw mo na. Gusto mo na maglingkod sa Diyos. Yung mga tao naman, hindi makapag-lingkod sa Diyos dahil hindi nila nakikita kung gano'ng maganda yung langit
nagmamahal sa Panginoon. Pero may mga tao, mga kapatid, hindi nila alam ito. Ang nakakalungkot, malalaman na lang nila pag namatay na sila. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, sa uwangan. Itong paalala ko, mga kapatid, yes, may langit! Ngayon ang ng Panginoon. Pero makinig ka. Sinabi ng Panginoon, I will prepare a place for you. Verse 2. In verse 3, and if I go and prepare a place for you, heaven is a prepared place. Ulitin ko, ang langit ay lugar na hinanda ng Panginoon. Amen. Ang papasok lang ko na ito, heaven is a prepared place for a prepared people. Hindi lahat didiretso doon. O how I wish na lahat ng tao pag namatay pumunta sa langit, gusto ko yung mga kapatid kung pwede lang. Pero ang Biblia ay nagtuturo, may pupunta sa impyerno, may pupunta sa langit. Pero salamat sa umagang ito, mga kapatid, mandaan tayo kapatid pamati, magkaroon naman tayo ng pananampalataya, na nagmarinig natin yung iyong inandang langit sa buhay natin. Yakapin natin yung salita ng Diyos at simula sa araw na ito, tanggapin natin ang Panginoon sa buhay natin. Paglingkuran natin sa Kanya upang isang araw, kung narating tayo sa nagkakataon ng pagkabalik ng Panginoon, ang langit ay hindi na lang ipapangalan, ang langit ay hindi na lang makabasa, ang langit ay hindi mo marinig, nakapatunayan mo sa sarili mo, na totoo na may handa ang Diyos sa iyo na langit. Pumili ng pangalan ng Panginoon. Kaya gawin natin, ang langit ay nanghandang lugar para sa mga taong nakahanda. Eh sa ating pagtatapos, ihanda na natin ang ating mga sarili. O kapatid at kaibigan, kung meron pa rin sa puso mo na mga bagay na hindi makapasok sa langit, ihanda mo yung sarili mo. May pagkakataon ka pa ngayon, alisin mo yan, hallelujah. Alisin natin yan, hallelujah. Dahil ang langit ay hindi pupuntahan ang lahat ng tao. Ang langit ay pupuntahan isang lugar na hinanda para sa mga tao na handa. Kaya habang meron pa tayong pagkakataon, alas rin lang ang ipagbibigyan na sila na naman. Totoo nga ang buhay ay hangganan na kapatid. Ang gagawin natin, ihanda natin ang ating mga sarili na kapatid, hallelujah. Because I want to see and I want to go to a prepared heaven, hallelujah. For you and me, hallelujah. Let us come before the Lord. Itang ang tawag sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hindi dapat natin biruin ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi naman natin lukulukuhin ang paglilingkod sa Diyos. Hindi nagbibiro ang Panginoon na ikaw ay puntahan niya. Hindi nagbibiro ang Panginoon na ibigay niyang buhay niya para mapatawad ka. Hindi nagbibiro ang Panginoon na kapatid para maghanda ng langit. At hindi nagbibiro ang Panginoon na ikaw ay babalikan niya para makasama. Kaya tama ito ng tamang panahon, mga kapatid. Amen. Papasukin natin ang Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Papasukin natin ang Panginoon sa ating mga puso. Hallelujah. Upang makasama natin siya. Mayroong church sa Bible, mga kapatid. Ang sabi ng Bible sa church nito, sabi ng Panginoon, behold, I stand on the door and knock. Mga kapatid, mayroong isang church sa Biblia na ang Panginoon ay kumakatok sa pintuan. Ibig sabihin ng Panginoon ay nasa labas. Hallelujah! Huwag naman sa labas ng Panginoon, mga kapatid, ng ating mga puso. Papasukin natin ang Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid, upang
may handa na tayo, hallelujah, sa pagmakita ng banal na Espiritu ng Panginoon, hallelujah. Hayaan mo makapasok ang Panginoon sa iyong buhay, sila sa araw na ito, hallelujah. In the name of the Lord Jesus, hallelujah. I release the Spirit of God, hallelujah, to convict our soul, hallelujah, to change our life, because we want to go to heaven. Sa presensya ng Panginoon, humingi tayo ng tawad, hallelujah. Huwag natin mawalang bahala ang pagkakatipon, huwag natin ipagmawalang bahala ang gawain, huwag natin ipagmawalang bahala ang ministry, huwag natin ipagmawalang bahala ang relasyon sa Panginoon, huwag natin ipagmawalang bahala ang pagsamba, ang pananalangin, ang salita ng Diyos, huwag natin ipagmawalang bahala dahil yan ang maghahanda sa atin sa isang lugar na inanda ng Panginoon para sa atin. Hallelujah. Church, pahalagahan natin ang mga bagay na makakatulong sa atin sa ilaligtas ng ating Panginoon. Amen. Alam mo yung mga bagay na makakapagpaligtas sa buhay mo, yan ang pahalagahan mo sa araw na ito. Hallelujah! O meron bang mga magpapakatotoo sa Panginoon na minsan hindi natin binibigyan ng halaga ang mga bagay na makatulong sa ikaliligtas ng ating kaluluwa o makinig ka sa pamangaral ng nangangaral, sumunod ka sa salita ng Diyos, hallelujah, pahalagahan mo, hallelujah, yan ay nakakatulong sa ikaliligtas ng iyong kaluluwa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, church. Hallelujah. In the name of the Lord God Almighty. Hallelujah. Ay tulutan natin ang Panginoon na kumausap. Ay kinakausap ang Panginoon. Hallelujah. Yes, ang lahat. Ay hinanda ako sa iyo. Ang lahat. Magbago ka na ang lahat. Hallelujah. Magbago ka na. Ay hinanda ako para sa iyo. Ang lahat. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of the Lord. Come on. Hallelujah. In the name of the Lord. Hallelujah. Nararamdaman mo bang kabutihan ng Diyos sa umagang ito? Nararamdaman mo bang kapatawaran? Hallelujah. Nararamdaman mo bang tulong? Hallelujah. Nararamdaman mo ba? Hallelujah. Oh, pag-ibig ng Diyos sa iyo. Oh God, hallelujah. In the name of Jesus, I pray in the Spirit. Hallelujah. I pray the Spirit moving. Meron kinakausap ang Panginoon. Meron nilalapit ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. May ginagawa ko sa iyong buhay. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Meron siyang hinanda para sa iyo. Hallelujah. Mahalin mo sa kapatid. Mahalin mo ang Diyos. Kung magpipigilan ang iyong sarili. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa Diyos. Hallelujah. Pagiging ka. Sambahin ka. Luwalhatiin ka. Dakilain ka, Panginoon. Itaas ang pangalan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sige. Hindi mo ba nararamdaman? Ay pinupuntahan ng Panginoon. Nararamdaman mo ang Panginoon. Hallelujah. Oh, yes. Jesus. Come on. We need the Spirit of God. Hallelujah. Praise God. In the name of Jesus.
Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon na sa hallelujah, Lord. Help me, God. Hallelujah. Tulungan mo ang Panginoon.